Hi, this is Nina na mas piniling magnegosyo kaysa magpatuloy na maging empleyado. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about parang trust the process, wait for the right time, parang ganon yung na may konting ano din, patience. Parang it talks about patience din na like may habaan mo yung pasensya mo dahil hindi naman agad-agad ay makukuha natin kung ano yung gusto natin sa buhay, no? Parang ganon. So, gaya ng mini vlog ko kanina, 'di ba? Yung sa mini vlog ko kanina na share ko rin na hindi sa lahat ng oras ay may energy ka, masaya ka, um, puno ka ng pag-asa, alam mo yun? Di lang, alam ko, meron ding, kasi normal yun eh, lahat tayo nakaka-experience talaga nun na kahit wala kang masyadong ginagawa that day, pero parang pagod ka. Alam mo yun, pagod ka na di mo ma-explain bakit. Kasi hindi siya physically napagod. Alam mo yun, at okay lang yun, minsan normal talaga yun na makaramdam tayo ng gano'n, minsan, na napanghihinaan tayo ng loob, medyo tinatamad, parang nawawalan tayo ng gana, 'no, hindi sa tamad ka, pero yung nawawalan ka ng gana minsan na na ano ba yun, na gawin yung mga bagay-bagay, 'no. Like for example, before nung nag-aaral pa ako sa masters, kasi nangyari din naman yun sa work ko na parang nawawalan ako ng gana dahil nga sa mga na-experience ko, nawawalan akong gana sa tao. Pero sa mismong work ko, as in yung ginagawa ng social worker, hindi kasi love na love ko, pero nawawalan ako ng ganang pumasok dahil sa mga tao, yung ganun. And yun din yung sa school ko nung nag-aaral pa, pinagsasabay yung trabaho, 'di ba? So may mga times talaga na parang wala akong ganang pumasok, alam mo yun, pero nakailang absent. Hindi naman ako nag-a-absent kung wala talagang ano na dahilan, alam mo yun, pumapasok naman talaga. Um, ano lang yung mga requirements, for example, minsan hindi ko siya gagawin agad-agad lalo na 'pag alam kong mahaba-haba pa naman yung time. May mga times na parang ay hindi ano yung utak ko, alam mo yun, yung hindi ka mentally, prepared, or alam mo yun, yung walang energy yung utak mo na maglabas ng any idea para dun sa assignment mo or sa project, sa requirements mo, 'di ba? May mga gano'n na, and it's okay, basta ang palagi mo lang tandaan na normal siya and hindi kailangan na sukuan mo na, 'no? Basta palagi mong tandaan na may goal ka, yung goal mo. Bale parang, focus ka dun sa goal kahit anong mararamdaman mo, like, o nagkasakit ka ngayon, siyempre hindi naman yan forever yung sakit mo. So 'pag na-okey ka na, edi go. 'Pag medyo nawalan ka ng gana ngayon, kinabukasan okey na yan, 'no? Puwedeng okey na, so dun mo gagawin. Pahinga muna, pause muna, which is before hindi ko rin siya ano ba yun, napa-practice. Ngayon tina-try ko talaga siya na 'pag pagod na ako or wala ng halos lumalabas sa utak ko, nagpo-pause ako. Kasi before, grabe yung ano ko na hindi ko talaga yan hindi ko tinitigilan, hindi ako tumitigil sa kaka-type or kakaharap ng laptop, cellphone 'pag hindi ko tapos yung ginagawa ko. So, kahit oras ng pagkain nako-compromise dahil gusto kong tapusin yung trabaho ko. So, gano'n yung nangyayari, gano'n yung ano ko talaga, ginagawa ko. Kaya rin mabilis akong pumayat, 'no, mabilis akong mag-lose ng weight tapos ang tagal mag-gain ng weight. Kasi nga dahil do'n na mas na ano yung work, nauna talaga yung trabaho kaysa sa pagkain. And yun nga, kung yun yung na-ano niyo ngayon, na mayro'n kayong gano'n nararamdaman, it's not about parang yung universe sa inyo or nagbibigay ng sign sa inyo yung Panginoon na tumigil ka na, hindi gano'n. Mararamdaman talaga yan ng isang tao, papagod ka talaga. Pause ka muna, pahinga lang. It's okay na magpahinga ng saglit, basta hindi naman pahinga na parang ayaw mo na talagang gawin. Oo, kasi 'pag ano ka na talaga, kasi nga ano ba 'yan, na-experience ko 'yan, eh, parang sabi ko, "Wala na talaga akong gana, parang wala na yung energy yung utak ko, pagod na kakaisip kung anong ganyan-ganyan." Lalo na yun nga, yung nag-aaral pa ako, hindi pa ako grumaduate tapos pinagsasabay yung trabaho, stress sa trabaho, tapos yung sa school pa daming ginagawa. So, yung utak ko pagod na pagod talaga na wala ng gana, parang gusto ko na lang sumuko pero hindi ko magawa kasi palagi kong iniisip na may plano ako, may pangarap ako. So, palagi kong binabalikan yun, bakit ba ako? Gano'n lang, eh, 'pag pagod ka, babalikan mo kung bakit mo siya ginagawa, 'no? Iisipin mo kung para kanino ka bumabangon, yung gano'n, 'di ba? Isipin mo anong rason mo. Kaya maganda talaga na 'pag may pangarap ka, kung nangangarap ka,
mas magandang mabigat yung rason mo. Like, hahanapin mo talaga, ano bang reason ko? Ano ba yung motivation ko? Bakit ko gagawin tong isang bagay na to? Bakit ko kukunin tong bagay na to? Bakit kailangan kong abutin tong bagay na to? Ganon. So, kung mas malalim yung ano mo, rason mo, bakit mo ginagawa tong lahat ng to, mas malaki yung um, chance or possibility na hindi ka talaga susuko. Like, maaabot mo talaga to kasi ang bigat eh. Ang bigat ng rason mo, parang pantay-pantay na lang dun sa rason mo and then dun sa makukuha mo na reward kung matatapos mo yung bagay na yun. Like, for example, sa school, nag-aaral ka, tapos nag-work. So, kahit pagod ka, o ganito, ang bigat ng rason mo, for example, ang rason mo ay para yung posisyon mo ay umangat, para magkaroon ka ng malaking sahod para sa pamilya mo. Parang yung pinakaano, pamilya. No? Dahil sa pamilya, parang yun yung pinakaano na. So, dahil para sa pamilya yun, mabigat na yun, di ba? Kasi alam naman natin, mga Pilipino, maano talaga tayo sa pamilya eh. Na kahit di naman natin responsibility, no, ginagawa natin ang tumulong. No? Hindi naman natin responsibility tumulong sa pamilya, no? Hindi naman natin responsibility yung parents natin na iahon sila sa hirap, pero alam mo, yung culture ng Pilipino, ganun talaga. So, kung yun yung aking dahilan, syempre, iaano talaga natin na, kukunin talaga natin to, ganyan, tapusin talaga. Which is, ganun din yung nangyari sa akin na, dahil mabigat yung aking ano, hindi lang yung para sa akin sarili, no, para din sa mga kapatid ko, para din sa future ko or sa magiging pamilya ko, ganun. Yun yung iniisip ko, yung present, tsaka yung future. Pati pa yung hindi ko na talaga responsibilidad, iniisip ko. Kasi, yun nga, yun yung ano natin eh, doon tayo na, ano ba yun, doon natitrain yung utak natin na pag may, may ano tayo, tutulong tayo, ganun. So, pag yun yung dahilan mo, mas, ano yung, mas, ano ba yun, mas motivated ka na para maabot yung mga pangarap mo. Oo, ganun. Kaya, yun nga, yun din yung dahilan ko, kaya yun yung reason ko din, kaya ako nangangarap. Yung minsan, pag, ano ba yun, lalo na pag malapit na yung pasahan, ganun, halos di na ako natutulog, kulang-kulang na yung tulog ko, like 4 hours, 3 hours, lalo na yung nagtitesis ako. Diyos ko, parang piga-piga na yung utak ko, nawala na akong energy kasi 'di ba, maraming iniisip sa trabaho, pagod na yung katawan ko, tapos pag-uwi ko need ko pang anuhin yung thesis ko hanggang madaling araw, alam mo yun. So, ganun lang talaga ang buhay. And yun nga, yung about timing, kasi nga, habang hindi pa yun, kasi yung journey natin, yung mga pinagdadaanan nating yung nawawalan ka ng gana, kasi nga ang daming nangyayari, part yun ng ano natin eh, part yun ng journey, part yun ng ating ano ba yun? Part yun ng pangarap natin. Alam mo yun, ano na yun siya eh. Anong tawag doon? Nakadikit na yan. Parang, anong term yan? Parang ano na siya, requisite na siya ng pangarap mo. Meron talagang mga ganun na hihirapan ka, ma-frustrate ka, mauubos yung utak mo, yung ganun, part yun. And habang hindi pa nangyayari, you have to trust, no? Trust the timing, the process, kasi hindi naman agad-agad na makukuha mo yung gusto mo. Kaya, ayun, sakripisyo yung tulog. Sa akin, tulog. Kasi nga yung nagtitisis, tulog. Tapos, minsan hindi na ako nakakain ng maayos kasi nga, ako kasi, pag marami akong ginagawa or maraming iniisip, yung alam mo yun, yung utak ko naka-work mode pag ganun. Pag utak ko naka-work mode, walang lugar ang pagkain. Hindi ako nagki-crave ng kung ano-ano. Wala akong gana kumain pag ganun. Kasi ang nasa isip ko, school, trabaho, or may mga gagawin na mga ano sa work, tapos sa school, yung thesis, mga requirements, ganyan, sabay-sabay kasi nga, naka-full load ako palagi every sem. So, pag yun yung nasa isip ko, pag may requirements, inisip ko requirements, trabaho, ganyan. Yun na yung nasa utak ko, wala na siyang ano na, wala nang ano yung, parang natatabunan na yung pagkikrave ng pagkain, wala, ano siya, natatabunan siya kasi mas malakas yung may requirements ako, may thesis ako, kasi ganyan. Oo. So, wala na akong masyadong gana pag ganun. And nakasurvive naman, oo. Basta kakain lang din, wag mo talaga din pabayaan kahit late ka na makakain, basta kumain ka. Oo, wag mong hayaang isang araw na wala ka talagang kinakain. Minsan 'pag wala akong ganang kumain, kumakain na lang ako ng yung mga mga matatamis, alam mo yun? Mas gusto ko yun, eh, 'pag marami akong iniisip, matatamis yung gusto kong kainin, ayun. So yun lang, yung patience mo, which is parang yun yung
din tinuturo din, parang feeling ko yun yung tinuturo din ng Panginoon. Siguro kulang pa yung pasensya ko. Need pang habaan, alam mo yun? Need pang mahaba. Akala ko mahaba na yung pasensya ko, pero parang hindi pa, kulang pa siya. Oo. Like yung over-over na talaga, gusto talaga din ng Panginoon yung over-over na yung pasensya. Lagpas-lagpas na. Ganun. So, ayun lang. Pag mahaba pasensya mo, trust. Pag mahaba ang pasensya mo, siyempre, tatrust mo yung process, hintayin mo yung tamang time, kasi mahaba na yung pasensya mo eh. Hindi ka agad-agad bibitaw, mapanghihinaan ng loob kasi isipin mo na, hindi, ano lang to, malapit na to, ganyan-ganyan, basta magpatuloy lang ako. Ganun, magiging ganun na yung mindset mo pag haba yung pasensya mo. And palagi mong tatandaan talaga na walang nangyayari na magandang bagay overnight. Ang kayang gawin ng Panginoon yung pangarap mo overnight, parang kaya niyang ipa-experience yun overnight, gaya ng nangyari kay TJ Monterde, di ba? Alam niyo naman yung journey niya, kung kilala niyo siya. Kung fan kayo sa kanya, hindi man ako super fan, pero na ano ko yung kwento ng journey niya sa pagiging singer, ganun, composer. Ang haba ng waiting niya. Ilang years? 8 or 10? Mga ganun mahaba-haba. Tapos, isang ano ko yung concert niya sa... Araneta ba yung nag-concert si TJ? Di ba may concert siya? Ayun, di ba sa Araneta, yung first na ano niya, yung pinaka ano niya na concert talaga, yung malaking, maraming tao ng sold out, di ba? Sold out lahat ng ano niya, ticket niya, ang dami niyang concert, di ba? Tuloy-tuloy na. So, yun, kaya ng Panginoon gawin ng ipa-experience sa'yo yung pinapangarap mo sa isang gabi, sa isang buwan, na tuloy-tuloy ganun. Pero before ka pa dumating sa time na yun, gaya kay TJ, before pa siya dumating dyan, marami na siyang pinagdaanan na gusto niyang sumuko, mag-business na lang daw siya, nagpa-practice na siya gumawa ng kape kasi mag-coffee shop na lang siya. Pero alam mo yun, hindi niya hinayaan na mawala na lang yun, no? Biglang may nag-ano sa kanya na ganyan, hanggang na yung sikat na kanta sa kanya ngayon ay yung, ano ba yun? So, yung sikat niya na kanta, di ba, yung Palagi? Tama ba? Palagi. Oo, yung sariling mundo na ano niya. Tama ba? Wait lang. So, ayan, yung pinakasikat nga tama, Palagi. Oo, tapos pinag-duet pa nila yon, nila dalawa ng asawa niyang si Kizzy. Diba? So, ganun ka, ang Panginoon, na sa tagal-tagal ng hinintay ni TJ, dumating din yung pinaka hinihintay niya. At hindi yun nangyari overnight, no? Hindi yung nung na-discover siya, hindi siya agad-agad sumikat. 'Di ba? Hindi yun agad-agad nangyari doon sa journey niya as singer, as songwriter, 'di ba? Ilang years pa ang hinintay niya bago nangyari yun. So, ganon siya. At Lord, sana hindi naman ganun katagal. Lord, sana hindi naman ganun katagal sa akin. Pero yun, siya lang naman ang nakakaalam. Kung siguro mas maging mabilis yung growth natin dyan. Nagmamadali. Ayun, siya lang naman ang nakakaalam din kung kailan niya ibibigay, kailan ka ready na, kasi hinahanda ka ng Panginoon, kaya hindi pa niya binibigay yung mga bagay na gustong-gusto mo, yung pinapangarap mo. Kaya yung 8 years ba? Hindi ako nagkakamali. Yung taon na yun na hinintay ni TJ, nire-ready siya ng Panginoon. Nire-ready siya. O, marami nang lumabas na kanta, di ba? Hanggang na niya, nasulat niya tong Palagi. Oo. Ibig sabihin, hinahasa siya ng Panginoon para pagdating ng time na yun, magaling na talaga siya. As in, magaling na. Kaya yun, nagustuhan ng mga tao kasi nga, ang ganda. Ang ganda ng kanta na nasulat niya. Tapos dinuwit pa nila ni Casey. Mas lalong gumanda. Di ba, ganun ang Panginoon mag-ano. Kaya, Lord, kailan siya? So yun, maghintay lang tayo. Hintay-hintay. At habang naghihintay tayo, ay magpakabait tayo. Ano ba yun? Magpakabait, hindi susukuan talaga ang pangarap, maggawa tayo ng ways. Kasi baka, binigyan naman tayo ng utak ng Panginoon, binigyan tayo ng wisdom, maghanap tayo ng mga paraan, ganyan-ganyan. Kasi baka tayo lang ang hinihintay ng Panginoon na gumalaw. Diba? Nakahanda na. Ikaw na lang yung hinihintay na gumalaw o grab yung opportunity na pinagbibigay niya, in-offer niya sa atin. Diba? So, ganun lang yun. And siguro, yun lang muna kasi baka mahaba na naman ito at baka malos na naman tayo at marami akong sinasabi sa buhay. Oo. Yun lang muna at palagi nyo sanang subaybayan ng aking
mga katsumahan, at for sure, meron naman kayong mapupulot na aral. Opo, at for sure, ang ibang sinasabi ko naman din ay alam niyo na, need mo lang ma-remind. Alam mo yun? Oo. So, it's a reminder lang, gano'n.